Right now, God has a word for us. If you have your Bibles, let's go to Matthew. Matthew chapter 9. Chapter 9, verses 35 to 38. It says here, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. I want to title my message this afternoon, Harvest is Here. Pakisabi sa katabi mo, aani ka na. Aani ka na. Lahat ng pinaghirapan mo, aani ka na. Alright? Aani na po tayo. And as a church, that's our belief, that's our faith, na talagang yung harvest po is hinanda po sa atin ng Panginoon. But before we continue, can we just close our eyes again and let's take a moment to acknowledge and welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you in this place. Ikaw po ang pinaka-importanting presensya sa oras po na ito. Our presence matters, Lord. But your presence is everything. It's everything, Lord. Without your presence, everything that we're gonna do today, itong preaching of the word is just gonna be a motivational speech. But with your Spirit, it can change lives. It can transform hearts. It can touch us, oh Lord, and move us. Just like Jesus, He had compassion. And may that word truly, oh Lord, ipuin mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. And Holy Spirit, again, I pray and ask for your anointing, for you to use me. I'm just a vessel, I'm an instrument, or ito po ay salita mo. And ako po ay nag-prepare lang, Panginoon, but this is your word. We want your word, O Lord. Word that would touch us and yung fruit ng Holy Spirit, Panginoon, ay talagang mamumunga sa buhay po namin. Again, Holy Spirit, do your thing today. We love you, O Lord, and we want to be intimate with you. And this is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Nung kami po ay napunta ng Dallas, Texas, last week and last month, po yun. Hindi lang po Dallas, Texas ang napuntahan po namin. Ako po ay medyo nag-segue din. Pumunta rin po ako ng Toronto, Canada. Okay, gaya nga sabi ko sa inyo, pagbalik ko dito, medyo nakalimutan ko na mag-Tagalog eh. Medyo English na lang ako, right? So, pagkabalik ko dito, inaral ko ulit ang Tagalog. Anyway, napunta po ako ng Toronto, Canada, and yung member po na dito sa church, they hosted me. We had lunch and we had dinner during that time. And habang kami po yung naglalakad sa downtown, meron po ako nakitang poster sa isang poste. Nakasulat po ito, Dog Walker. Okay. Nung una, ano ba yan? Sabi ko, nagtataka po ako ano yan. Pero when I was reading it, yun pala yan po ay isang business poster. Sino po dito ang may aso? Okay, sino po dito may aso? Di ba, syempre bibili tayo aso para may tagabantay sa bahay. Tama ba? Pero ngayon, nababaliktad na eh. Ikaw na yung nagbabantay sa aso. Parang may inaaya po kami dito. Tara, baba tayo. Tara, bakasyon tayo. Sasabihin niya, hindi ako pwede kasi yung aso ko, iiwan ko. Di ba? Parang ganon. Yun na nga, ito po yung dog walker po na yan. Siyempre tayo ay busy. Ano? May trabaho ka, may mga responsibilities ka. Minsan uwi ka na po ng gabi. Ngayon, yung business po na yan, siya po ang bahalang maglakad sa aso mo. Kaya dog walker. Siya po ang bahalang magpadumi sa aso mo. Yung iba, may services po sila na sila po magpapaligo sa aso po na yan. And grabe, bakit ko po gusto i-share po ito? Kasi nagulat po ako kung gaano ka-creative ang tao ngayon. Iba-iba na po ang mga klase ng businesses po ngayon. Kaya kung titignan mo yung katabi mo saglit, creative ba yan? Creative ba yan? Ano? Medyo ano yan, relax lang. Chill guy lang yan. Ano? Pero grabe no, kasi yung mga businessman po ngayon, mga entrepreneur, they are finding ways, they are looking for ways para makakuha ng customer, para makakuha ng consumer, para kumita. Okay, gusto niyo yan eh. Gusto natin yung kita para hindi lugi negosyo, no? Gusto po natin, now,
These business people, these businessmen are looking and trying all their best, all their efforts para ano? Makakuha ng customer, kapatid. To the point na maglakad ng aso gagawin po nila para lang magka-customer. And grabe nga, kanina kinikwento ko po ito, no, na may mga bagong businesses na po ngayon. Okay, na baka hindi nyo pa po alam. Meron po yung tinatawag na portable sun. Ano yung portable sun? Itong company po na ito gumawa ng malaking salamin sa satellite, sa outer space. Para kapatid, pag gabi na sa lugar mo, halimbawa dito sa Pilipinas, mamayang gabi, at kailangan mo ng ilaw, kailangan mo ng araw, sila po ay magpapadala, i-mirror po nila yung araw, ipapadala nila yung araw sa'yo. Itututok nila para lumiwanag ang buhay mo. Kaya kung malungkot ka, tawagan mo sila, no? Para lumiwanag buhay mo. Sabi ko, grabe naman yun, no? Grabe yung business na yun. Magpapadala ng araw kung saan ka man. Meron din po yung tinatawag na bottled air. Bottled air? Sabi ko, ano yun? Yung hangin, kapatid, hangin, air, oxygen. Nilagay lang nila sa bote. Tapos sisingutin mo. Yun na yun. Yun na yun. Yung air daw po na yun, galing po ata yun sa Greenland. Ganon. Kinuha po nilang ganon, tapos nilagay sa bote. Okay? Eh, sabi nila, yun nga kasi may mga tao pong conscious daw kasi polluted na daw ang mundo natin. So may bumibili naman talaga. Grabe creative po talaga. Meron din po yung nakita ko yung need a friend. Kung kailangan mo daw ng kaibigan, tawag ka lang daw sa kanila, pupuntahan ka nila. Grabe, no? Sabi ko sana kung jowa sana hinahanap mo doon, no? Pwede, no? Okay, Anyway, grabe creative talaga ang mga tao ngayon. Para ano? Para makakuha lang ng customer. Para ma-market nila yung product nila. And they are gonna give their 100%, all their effort, kapatid, para makuha lang yung mga customer po nila. And it got me wondering, pagka ang mundo, kapatid, ginagawa yung the best, pagka ang mundo very, very creative para makakuha ng customer, it got me wondering, ba't kaya ang mga Kristiyano, kapatid, pagdating sa evangelism, pagdating sa outreach, pagdating sa reaching out, kung ang mundo masipag, bakit pagka Kristiyano, minsan tatamad-tamad? Pagka sinabing evangelism o kaya pag sinabing mag-invite, minsan, magsasuggest si Pastor Bong or si Pastor Moses ng, ganito gawin natin, creative. Minsan, marami ang magtatanong, ano ba yan? Gastos na naman. Di ba? Minsan may magtatanong, ano ba yan? Ano bang ginagawa ng church na yan, nakuwela? Bakit may agkape? Bakit last week, one-time offering, bakit may puno pa? Alam niyo po yung puno po na yan, hindi po namin binili yan. Pinitas lang namin yan. Diba? Nung bumagyo, di ba? Last ng bagyo, marami daw nahulog na puno. Kinuha nila yan. Ganon ka-creative, kapatid. Just for souls to come to the Lord. And that's my encouragement for everyone. Kung ang mundo, kapatid, grabe mag-effort para sa customer nila. Sana, kapatid, ang mga Kristiyano, especially Church of God Baguio, hindi po tatamad-tamad. We're gonna be a church in action. We're gonna be a church that's gonna move. We're gonna be a church that's gonna give our 100%. Kahit pagod na, kahit wala ng boses, magsaserve pa din. Amen po ba doon? Kahit traffic, pupunta pa rin ng church. Amen po ba doon? Kahit umulan, kahit magkasakit, pupunta pa rin ng church. Why? Kasi ganun po tayo ka-all out para sa mga kaluluwa. Ganun po tayo ka-all out sa customer natin. Ganun po tayo ka-all out sa tinatawag pong market ng church. Kasi kung ang mundo, grabe talagang all in, lahat po ng investment po nila, ibibigay po nila sa marketing. Sana naman ang church, kapatid, sana ang church ibigay rin ang lahat. Pagka souls, dapat all in po tayo. Amen po ba doon? Kaya pakisabi sa katabi mo, mag-all in ka na. Mag-all in ka na. Pagsabi sa isa mong katabi, sabihin mo, huwag kang tatamad-tamad. Okay, huwag tatamad-tamad. Sana magsipag po tayo. Why? Why are we trying to tell this? Because it says in His Word, if we're going to go back to verse 37, Jesus told the disciples, that the harvest is plentiful. Ang message po natin is, harvest is here. Andyan na daw po yung prutas. Aanihin mo na lang. But the laborers are few. Onti lang daw po ang nagtatrabaho. Onti lang daw po ang pumipitas. Onti lang daw po ang umaani. And that's why, church, I'm really encouraging everyone and I'm challenging everyone na sana mag-double time po tayo.
As a church, tayo po ay talaga mag-i-effort kahit pagod na. Kahit parang ako, pause na po ako. Pero tinatry pa rin po natin yung best po natin. Why? Because the harvest is already at our hand. Andyan na po kapatid. Yung taong makakakilala kay Lord, hindi mo alam, katabi mo na. Yung mga taong makaka-experience kay Lord at baka yung magsiserve sa church, yung very talented pala, baka kapitbahay mo na kapatid. Yung makakakilala kay Lord, baka ka-work mo, hindi mo lang pinapansin. Baka po nandyan na because the harvest is here. That's what God said. Alam niyo po, nakakatuwa po yung isa po nating volunteer po dito sa church. Ang pangalan po niya si Kuya Lorenzo. Wala na po siya ngayon umalis na po eh. Pero nung siya po ay first time po niya dito, it was 2023. 23 po yun na pumupunta po siya dito. Siya po ay very talented. Siya po ay magaling sa electric. Nasiraan po yung TV po natin minsan dito sa Children's. Inayos po niya. Talaga alam niya yung mga electrical. Okay? And then magaling rin po siya sa audio. May tenga siyang mag-mix ng sounds po natin dito. Siya po ay drummer din. Okay? Tapos kung makikita mo po yan, laging nakangiti. Pwede rin sa ushering. Galing eh. Sabi ko parang lahat, pwede sa kanya. Nandun na lahat. Asawa na lang wala. Okay, so mga single dyan. Okay, right? Okay, anyway, siya po ay nag-attend po dito sa church 2023. That's November 2023. And every Sunday na dito po siya. Minsan rin po siya ng Wednesday. And wala pong kumakausap sa kanya. He was already willing to serve. Gusto niya na pong mag-serve pala sa church. Kaso dahil walang nag-reach out. Walang umani, kapatid. Nung harvest po na yun, napatagal tuloy. Siya po ay nag-start lang ng ministry po dito, I think that was June. So imagine from January to June, hindi po siya nagsiserve, wala pong umaani. But praise God, to the life of Kuya Dexter, kinausap po siya, siya po ay nagsiserve na po ngayon. Siya po ay talagang all out na rin. Kahit wala pong tulog yan, pupunta po yan dito. Kahit wala pong tulog yan, pupunta po yan ng Manila. Mabili lang yung mga gamit po natin dito sa church. And that's what I'm trying to say. Kapatid, hindi po natin alam na yung harvest pala is nandyan na. It's just around your corner. Hindi lang po natin inaani. Hindi lang po tayo nag-reach out. Hindi lang po tayo nag-effort. Nagtatamad-tamad lang tayo. And sayang naman, sabi ng ating Panginoon, because the harvest is already here. I was reading a statistic a while ago, recently, at nalaman ko na ang Baguio population na po pala, as of 2024, it's 399,457 people na po pala. Next slide. Okay, no, wala. 399,000 na po pala ang Baguio City. E nabasa ko, ang kaya lang pala ma-accommodate, okay, ng Baguio City is 25,000 people lang. So sobra-sobra na-exceed na po natin yung capacity ng Baguio City, kaya nga traffic eh. Kaya na-traffic po tayo kanina, kaya walang parking kanina, kasi talaga overpopulated na ang Baguio City. Now, if you're gonna think about it, ano ba yan? Negative yan. Ano ba yan? Punong-puno na ang Baguio. Ano ba yan? Mapupollute na. But I think, very strategic po kung saan tayo tinanim ni Lord eh. Very strategic po na ang church din natin nasa heart ng city, nasa gitna, kapatid, ng syudad po natin. And there's no accident kung bakit tayo tinanim ni Lord dito, kung bakit nandito rin po yung church. Kasi kapatid, bakit tayo magtatanim ng church sa walang tao? Sinadya ni Lord na matanim po tayo dito kung nasaan ang harvest. And the harvest is here. The harvest is here. But the laborers are few. Lungkot, no? Parang, natamaan ba kayo? Medyo natamaan na tayo. Ako, natamaan ako dun eh, no? Because again, God said that the harvest is already here, but the laborers are few. And so I'm praying, church, na tayo po ay maging church na talagang magdo-double time, mag-e-effort po talaga para sa harvest po na yan. But the question that we need to answer today is, sino nga ba yung mga taong dapat i-harvest po natin? Sino nga ba yung mga taong dapat i-reach out natin? If the harvest is already here, sino ba yung mga dapat kong bigyan ng effort? Okay? So sana yung mga youth, hindi lang po yung crush natin ang bigyan natin ng effort. Hindi lang po okay yung nililigawan natin ang bigyan natin ng effort. Alright? Pati sana yung souls, pati sana yung harvest. Amen po ba doon? So the question is, who are the people who we were called to harvest? Number one is the least people. Ano po ba yung mga least people? Sila po yung mga taong talagang
kulang po ang resources, kulang po sa finances. These are the poorest people, the remotest people, yung wala na pong nakakaabot sa kanila. The farthest people, ang sinasabi po ng Lord sa atin today is they should be the people that we need to reach out. Sabi po sa verse 35, we're gonna go back. Sabi po ni Jesus, He went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease. So kapatid, yung mga dapat po pala nating nire-reach out at tinutulungan at sinesharan, kapatid, yung mga taong walang pambayad ng bills. Sabi nung isa, ako yun Right? Yung walang pambayad ng gamot. Yung walang pampa-hospital. Yung mga kulang ang resources. Yung tinatawag po ng government na indigent people. To the least of these. Yun po yung, doon po tayo tinatawag ng ating Panginoon. The poorest of our city. And praise God, buti na lang po nasa COG Baguio tayo. Pakisabi sa katabi mo, buti na lang. Buti na lang nandito Kasi kapatid, ang simbahan po natin, praise God, hindi po tayo limited sa four corners po ng simbahan na to. Hindi po tayo dito lang, hindi po tayo selfish na yung na-experience po natin na pagmamahal ng Lord is talagang nililimit lang natin dito sa simbahan. Because I grew up in a church, in a lot of churches na naririnig ko na yung church na to, nasa church lang. Yung church na to, andun lang. Hindi gumagalaw, hindi lumalabas. Praise God, tayo po ay church on the move. Ang tawag po natin dito, the church has left the building. Lumalabas po tayo, kapatid. And praise God, just to give you a short report po ulit ng ano ba yung mga ginagawa natin to the least people. Praise God, nagkaroon po tayo last August, nagkaroon po tayo ng medical mission sa Barangay Irisan, the poorest barangay dito po sa Baguio City. And praise God, meron po tayong 256 patients. Okay? Na napagsilbihan. May medical check-up po tayong binigay sa kanila na libre. Alright? May dental services din po. Bunutan. Binunutan po natin sila. Okay? And then may optical services din po. Nagbigay po tayo ng mga glasses. Di ba? May 194 souls evangelized, 250 Bibles given, and praise God, may 225 groceries po tayong nabigay po sa kanila. Sige po, palakpakan natin si Lord for that. And that's yan po yung mga na-target po natin. Yung poorest barangay dito po sa Baguio City. Because God called us to do so. And yun na nga po, ang church po natin is hindi na kontento. Kahit pagod. Kahit ubos na ang resources. Alam niyo po ba, makwento ko lang mabilis, yung finances po natin dito, tayo ay deficit. Negative po tayo. Okay, sa church po natin. Pero alam niyo, kahit negative, hindi po yun mag-hold back para tumulong tayo. Amen po ba doon? Kasi minsan may mindset tayo na, pagka-bless na lang ako ni Lord, doon ako tutulong. Kailan pa? Ipi-bless ka nga ni Lord pagka tumulong ka Hello? Right? So kahit po tayo ay negative, kahit po tayo ay deficit sa finances ng church, we really worked hard as a church. Tayo po lahat to. Sabi natin, hindi po matatapos sa Barangay Irisan lang. Dahil nung November 23 po, last anniversary week po, nagkaroon po ulit tayo ng second medical mission po natin. Ayat mo ay sa Camp 8 naman na barangay. Ito po yung isa sa lesser residents dahil 800 lang po ang naninirahan po dyan. And praise God, may 182 po tayong natulungan po doon. 172 souls evangelized, 100 Dear Holy Spirit books given, and praise God, may 197 groceries na nabigay po natin. Nagbigay pa po tayo sa mga barangay tanod po nila. So, sige po, palakpakan natin si Lord again. And again, praise God, nandito po tayo sa ganitong klaseng simbahan. Nandito po tayo, kasi nga, I believe, na yung mundo po natin, they are tired in hearing about the Word of God. They're tired in hearing about the love of God. I believe the world needs to experience the love of God. To be loved. Yun po ang gusto po ng mundo po natin. And praise God, talaga natutuwa po ako sa simbahan natin kasi may heart po tayong ganito. Ngayon, ang tanong is, bakit ba natin ito ginagawa? Mahal niyo ba si Lord? Mahal ba natin si Lord? Siyempre, mahal natin siya. Okay? Ngayon, ang tanong is, paano ko ba mapapakita yung pagmamahal ko kay Lord? It says in Matthew 25, verse 40, and the king will answer and say to them, assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Kaya pala natin ito ginagawa sa church, kapatid. Hindi po tayo nagpaparinig lang.
Hindi po tayo nagpapalakas lang sa gobyerno. Hindi po tayo nag-iingay lang o kaya maganda lang sa marketing natin or branding ng simbahan. No, we're not doing this for the church. We're not doing this also for people. We're doing this for the Lord. Nasabi po natin, Panginoon, kung ginagawa mo to sa least people, you're doing it to me. So if you're gonna ask me, paano ko ba mapapakita na mahal ko si Lord? Tumulong ka sa mahirap. Hindi lang si Erap ang para sa mahirap, ang COG Baguio din. Ayan po ba doon? Ayan po ba doon? Sige, palakpakan si Lord. Praise God. Doon po pala natin talaga may ipapakita, ang pagmamahal natin sa Panginoon. Because whenever we're doing it to the least of these, sabi po ng Lord, ginagawa po natin para sa Kanya. And so maybe there's someone in your life na kailangan ng tulong. There's someone in your life na talagang lagi mong nadadaanan. Lagi mong, nakikita. Baka si Lord na yon nagpaparinig sa iyo, kapatid. And God is saying, the harvest is here. And what are you gonna do about it? The second group of people, kapatid, na dapat po pala natin i-reach out is number 2 is the last people. Let me show you a picture of a band. Ito po ay si Maverick City Music. Sila po ay sikat na sikat po ngayon. Baka hindi niyo po alam yung mga kanta po nila, yung title is Promises. Yung Great is your faithfulness. Kanta po nila yon. And then yung I Thank God, alam niyo rin po yung kantang yun. Yung I Thank God. Grabe nga kayo makasigaw pag kinakanta niyo yun, Sila po yung nagsulat po niyan. Yung Maverick City Music. Now, bakit ko po gusto ipakita po to? Because yung Maverick City Music yung word po na Maverick, when I looked that up, ang word po pala na Maverick, yung ibig po sabihin nun is wild animal. Kumbaga, independent animal, isolated cattle, isolated cow, isolated na goat. Parang walang pumapansin sa kanila. Walang nanguhuli sa kanila, na overlook sila, kapatid. Hindi sila napapansin. Ganun pong ibig sabihin po ng Maverick. And yung banda po na ito, sila po ay independent artists po yung mga yan. Isa-isa po yan. When they were starting, si Joel Barnes, si Chandler Moore, si Dante Bowie, si Naomi, and si Moses, sila po ay independent. And when they were starting their ministry as an artist, wala po pumapansin sa kanila. Alam niyo yun, yung feeling na yun na parang hindi ka pinapansin. Minsan masakit yung ganun Yung nag-story ka sa IG, tapos yung story na yun para sa crush mo lang naman, tapos hindi pa siya nag-scene. O kaya nag-post ka ng picture. Diba? Tapos inaantay mo i-like ng crush mo. Tapos hindi ka niya pinansin. O diba? Ang sakit, diba? Na-overlook, kapatid. And yun po yung feeling po nila during that time, they were overlooked. Hindi po sila talagang nabibigyan ng pansin. And you know what they did? Sabi nila, since tayo yung mga last people, tayo yung mga overlooked people, tayo yung mga hindi napapansin, ganito na lang. Buo na lang kaya tayo ng grupo nating sarili. Buo na lang tayo ng banda nating sarili, kaya tawagin nating Maverick yun. Sama-samang mga nasaktan at nabigo, mga sama-samang hindi napansin, mga sama-samang broken. And praise God because they are last. Sila po yung bless ni Lord at yung mga music po nila, kinakanta po natin hanggang ngayon. And very influential po talaga yung mga kanta po nila. God had a promise to the last people. The first will be the last, and the last will be the first. At praise God, alam nyo, dito po sa simbahan po natin, if you're gonna ask us, yung mga volunteers po dito, kami na po yung mga magkakaibigan yun. Kami na po yung mga talagang walang iwanan, di ba? Kung may katabi mo, sabihin mo walang iwanan. Kami na po yun Naging mga magkakaibigan na po kami dito. And if you're gonna ask us, kung tatanungin niyo kami, paano kayo naging kaibigan? Anong common grounds niyo? Wala. Yung isa gusto sasakyan, yung isa gusto basketball, yung isa gusto babae. Diba? Hindi. Diba? Sabi ko, hindi ako yan hindi ko nabisyo yan gaganon ako sa kanila. Kayo lang yan. Diba? Parang, iba-iba kami. But what, ano ba yung nagpadikit sa amin? Ano ba yung talagang yung nagkaroon ng common ground kami was the ministry, kapatid. And praise God, hanggang ngayon, ginagamit po tayo. Ginagamit po ang ating simbahan. And kapatid, maybe you're asking, maybe you're wondering, maybe you're thinking, sino ba yung mga last people na to sa buhay ko? Baka may kaklase ka, kapatid, na hindi na siya napapansin. Baka may kaklase ka, kapatid, na talagang walang lumalapit sa kanya. Baka may kaklase ka, kapatid, na laging nabubuli, siya yung last. Alam niyo po,
Sa school po namin, pagka may pila, okay, pagka flag ceremony, lagi akong nasa unahan. Lagi akong nasa unahan. Kasi yung height ko kasi, pagka maliit ka, lagi ka sa unahan, ano? Pero pagdating sa grades, lagi ako last. Lagi nasa huli. At praise God, okay ha. Sabi ko nga, okay, ako nga yung last ng elementary, pero nung high school naman, ako yung naging honor. Diba? Tapos college, naging DL ako, di ba? Late na bagay. Small things. Yun nga po yung word ni Lord, na yung last people sa buhay po natin, sa workplace natin, yung walang pumapansin. Kasi siguro iniisip natin weird sila. Baka hindi natin alam, may pinagdadaanan lang po pala. And God is telling us today na, kapatid, yung mga last people na to, dapat nilalapitan po natin. Dapat nire-reach out po natin. Dapat, kapatid, sila pala yung dapat talagang binibigyan natin ng effort because they are the harvest. Sila pa yung mga ready na pong makatanggap sa ating Panginoon. And lastly, kapatid, mabilis na po yung message natin today, the lost people. Ito po yung mga taong walang purpose. Ito po yung mga taong sometimes feeling empty. Alam niyo yun, may mga na-meet po akong gano'n na nasa kanya naman lahat. Ang yaman-yaman, pero malungkot. Ang yaman-yaman, pero parang walang purpose ang buhay. Parang tayo minsan, yung 9 to 5 jobs natin or 8 to 5 natin na trabaho, parang everyday gano'n na lang. Bukas na naman, pasukan na naman. Kasa-Sunday lang, tapos pasukan na naman, tapos bills na naman, tapos bayad na naman. Or maybe dito sa church, sa ministry, parang kakanta na naman, tapos practice na naman, tapos mag-preach na naman, tapos mag-serve na naman, tapos ngingiti na naman, na parang nawawalan ng purpose and you feel lost. It says in verse 36, if we're gonna read it, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered. And look at this, like sheep having no shepherd. Parang walang kwenta yung pinupuntahan. Parang paikot-ikot lang. Parang wala nang purpose, wala na pong buhay. And those are the people that we need to reach out. Yun po yung mga taong tinawag ni Lord na i-harvest po natin, the lost people. Meron po ako nakitang data from World Health Organization, last 2018 po pala, na ang Pilipinas po, okay, just to give you a short, talagang facts, okay, 154 million Filipinos suffer from depression. Imagine. Kalahati po pala ng buong Pilipinas. Grabe, no? Almost half of the Philippines are struggling with depression and anxiety. 2018 pa po yan. Paano pa po kaya ngayon? Sa taon po na ito and then pandemic came. Alam nyo, sabi ko nga, iniisip ko to, parang totoo nga talaga to, no? That Filipinos suffer really from depression. Kasi minsan ang Pilipino hindi expressive tama ba? Mga Pilipino, di ba, tatanungin mo siya, okay ka lang? Okay lang. Di ba, ganun lagi. Makikita kayo sa session, musta? Okay lang. Di ba, kahit may problema naman talaga, lagi sasabihin, okay lang. Nakangiti pa din, di ba? Kahit pinagalitan na, nakangiti pa din. Naalala ko po nung high school po ako, nadulas po ako sa school namin. Dulas ako, tapos natamaan po yung likod ko, nahulog. And then marami pong lumapit po sa akin, tumawag sa akin, sabi nila, okay ka lang, okay lang. Ako tumayo agad kasi ayoko mapahiya. Sabi ko, okay lang ako. Kahit masakit na. kahit masakit talaga, sabi ko, okay lang. Hindi tayo expressive Kasi di ba, ito pa. Di ba yung iba dito mga kids na, sino mga 90s kids dito? 80s kids. 70s kids. Halata na. Pero alam nyo ko, yung mga 90s kids kasi, pag yan napagalitan ng magulang, pag napagalitan niya, pinalo pa yan. May sinturon pa, may tsinelas pa, lahat na. Pag napalo yan, nag-away kayo, iiyak yan. Di ba? Iiyak, ayoko na, gusto ko na lumayas. Tapos ako naman, nung bata ako, kukunin ko talaga yung bag ko no? Bag kong gano'n. Tapos tatawin ka ng nanay mo, saan pupunta? Ayoko na. Pero minsan, pagkalabas mo, isipin mo, saan ako pupunta? Wala ka na mapuntahan. And after nung away na yon, ito, pansinin nyo, after nung away na yon, kinabukasan, after mo umiyak, kinabukasan, parang walang nangyari. No? Tawagin ka ng nanay mo, kain na. Tapos tawagin ka ng nanay, pupunta ka na ng school. Parang walang nangyari. And tayo kasi lumaki po tayo na talaga hindi po natin bi-break down yung feelings natin. Hindi natin na-express yung sarili natin. Hindi nyo na pag-usapan. Tama, ng magulang nyo minsan. Hindi pinag-usapan. Ganito kasi anak pagkakamali ko kasi yan. Walang ganun Di ba? Walang reflection. Hindi po natin pinag-uusapan. No?
And yun na nga, kaya nga siguro ang Pinoy po talaga talagang they are undergoing depression. 15.3 million suffer from substance abuse. Nagkakaroon ng addiction, and 877,000 die due to suicide. Eh, nakakalungkot po. Nakakalungkot po, and ito pong mga taong po ito, yung lost people, parang wala nang kwenta yung buhay. Parang empty po yung buhay, and God is calling us to reach out to them. Now, the question is, paano ko ba marireach out yung lost people? You know, I was listening to a song, Love Changes Us. Ang pagmamahal po pala ay magbabago sa isang tao. You can testify to this, ano? Meron po ako isang nakitang lalaki na napakalaking katawan. Laking katawan, parang akala mo, siga-siga, gano'n. Eh, may niligawan, may nakitang babae na in love. Bigla lumambot, parang may dala ng balloons. Laki-laking, tapos may dalang teddy bear. Laki-laking tao. Tapos, pagka tinawagan niya ng asawa niya, okay, sasabihin ng lalaki, di ako uwi. Tara, lumabas tayo. Pagka tawag niya sa, uwi ka na. Yes, honey. Sige po. Ganun di ba? Biglang nagbabago di ba? Bakit? Because love changes us. Love changes people. At yun na nga, if you're gonna look back on your past life, paano ka ba nagbago? Nagbago ka nung natanggap mo yung pagmamahal ni Lord Na despite of all your sin, despite of all your shame, despite of all your background, lahat ng nagawa mo in the past. At nangusap si Lord sa'yo, sabihin niya, mahal kita anak. Kapatid, yun po yung magbabago sa atin And that's why as a church, yun din po ang goal po natin. Talagang maiparamdam yung pagmamahal ni Lord. Ang tagline po nga po ng simbahan po natin is love God and love people. Napakaganda. Kasi everything that we do here is we want to share the love of the Lord to the lost people. Practical way kung paano po natin maiparamdam, okay, yung pagmamahal ni Lord. Meron po tayong mga tracks po dito. Okay, yung tinatawag po natin na You Are Love tracks. Ito po mga tracks po na ito ay binibigay po natin every week. Nag-evangelize po tayo sa mga youth. We're giving this out to them at ina-explain po namin sa kanila. Ano ba yung pagmamahal ni Lord or gaano po sila kamahal ni Lord. And alam niyo po, there's a lot of ways para maipakita po natin ang pagmamahal ni Lord sa mga lost people na kasama po natin. Hindi niyo po alam na marami na po akong narinig na born again sila. Okay? Kasi nginitian sila ng ushering ministry. Pagkapasok nila dito, malungkot sila. Pero pagpasok nila, may mga magagandang ushering na ngumiti sa kanila. Ayun, nagtuloy-tuloy sa simbahan. Hindi niyo rin po alam, okay, na marami na po palang nababago dahil sa chocolate. Binibigyan ng chocolate. Yun pala, never pa silang nakatanggap ng regalo. Dahil binigyan ng chocolate, nakilala ang ating Panginoon. Hindi po natin alam, na siguro yung mga kaibigan po natin, hindi na po sila napupuntahan, hindi na sila nakakausap. Practical ways kung paano natin may ipakita yung pagmamahal natin. Pagmamahal ni Lord sa kanila, maybe go to them. Maybe visit them. Baka pwedeng puntahan po natin sila. Let's visit them. Again, practical way. Siguro pwede tayong bumili ng chocolate, Tapos lagyan natin ng You Are Love tracks inside of it. Katabi po noon, para, ipakita po natin, ganito ka kamahal ni Lord. Okay, ito pa. Okay, yung taong kaaway mo. Okay, yung naaway sa'yo. Maganda po, kuha po tayo ng tracks po na ganito. Very practical. How can we show our love to them? Amen po ba doon? Paano ba natin maipapakita, kapatid, yung pagmamahal po natin sa lost people? And every week, we're gonna give this out if you're being led by God na talagang, magpamigay ng ganito. Meron pa pong tracks po dyan sa likod. You can grab a lot of copies of this. Pwede po kayo kumuha kahit ilan, basta wag niyo pong sayangin, Pero you can grab these tracks at maganda ipamigay po natin at ipakita po natin kung gaano po sila kamahal ng ating Panginoon. Now, if we're gonna look back to the life of Jesus, there's a lot of debate, especially yung mga Islam religion. Sinasabi nila na si Jesus ay hindi daw God. Okay? He's not the Son of God. Never niya daw sinabi. Gano'n. He's not part of the Trinity. He was just a son, pero hindi talaga siya God. Now, if we're gonna think about the life of Jesus, sige nga, wag na muna natin isipin yun. Siguro wag muna natin isipin yung mga miracles na ginawa niya. Yung 5 loaves of bread and 2 fish na minultiply niya. Wag na muna natin isipin na naglakad siya sa tubig. Wag muna natin isipin na siya yung Son of God. Okay? Tignan lang natin yung humanity ni Lord. Tignan lang natin saglit. He was born in a manger, right? Very poor, son of a carpenter. Joseph, siya po ay lumaki na mahirap po talaga.
But while he was growing up, what did he do? He was with strangers. Strangers. Mga taong kasama po niya yung mga makasalanan. Mga taong kasama po niya yung lost people. Mga taong kasama po niya yung last people. Mga taong kasama po niya yung least people. Yun po yung lagi niyang kasama. At lagi niya pong pupuntahan sa bahay. Si Zacchaeus, pinuntahan niya po sa bahay, kapatid. At binelcome po siya doon. At nakikain po siya doon. All his life, that's what he did. He showed love to humanity. He showed love to people. Now, towards the end of his life, ano pong ginawa ng tao? Despite ng pagmamahal ang pinakita sa kanya, pinako siya sa cross. Binugbog. Hanggang sa nalapnos po yung kanyang skin. And grabe, sabi ko, iniisip ko, anong ginawa ni Lord kundi magmahal lang naman Anong ginawa ni Lord kundi yumakap ng tao? He never committed sin during his time. He lived a perfect life. Ano pong ginawa ng tao sa kanya? Sinaktan. At pinako sa cross. Now at the cross, when he was hung on the cross, ano pa po yung sinabi niya during that time? Sabi niya sa mga tao na gumawa nito sa kanya, forgive them, for they do not know what they're doing. Sabi ko, grabe. Na parang, ganun pinakita ng ating Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Sana kapatid, wag po tayong mapagod, ipakita yung pagmamahal sa kapwa po natin. Sana wag po tayong mapagod na i-share yung pagmamahal ni Lord. Sana wag po tayong mapagod magpatawad. Sana wag po tayong mapagod umintindi. Because when Jesus received all of that, pagmamahal pa rin po niya yung umapaw. Pagmamahal pa rin po ni Lord ang kanyang shinare. And as a church, sana po, pagmamahal po ni Lord, ang i-share din po natin. Amen po ba doon? Pwede ba natin palakpan si Lord for a moment? I'm gonna end with this. It says in verse 36, Jesus saw. When he saw the multitudes, he was moved. Nahipo po yung puso ni Lord. Nakita niya yung least people. Nakita niya yung last people, walang namamansin. Nakita niya yung lost people. He saw. And when he saw, he was moved. Ngayon kapatid, ngayong hapon po na ito, I believe may mga pinapakita si Lord sa iyo na tao. Alam ko ngayon, may mga nasa isip na po tayo ngayon, ng mga taong sa workplace natin, schoolmate po natin, neighbor natin, o kaya nadadaanan po natin, maybe a stranger, na pinapakita po ni Lord sa atin. And God is saying, anak, pinapakita ko na. Now the question is, what are you gonna do about it? Pinakita ko na, nilapit ko na yung taong to sa'yo. Anong gagawin mo? Are we gonna stay still? Tayo ba uupo na lang? Dito every Sunday, tayo ba ay, mag-chill guy na lang? We're gonna be here or are we gonna take the harvest? Tayo ba ay aani, kapatid? Now, praise God. At this moment, we're gonna challenge everyone. Just last night, we had our Workers' General Assembly. Tayo po ay, in-appreciate po natin lahat ng mga volunteers po natin. So again, can we just take a moment? Palakpakan nga natin yung mga volunteers po natin. Last night, lahat po ng workers po ng church, we had dinner here. Nilibre po natin sila. Talagang, yung iba po, nag-makeup pa po talaga. Nag-prepare po sila for that. And during that time, nagkaroon po ng challenge. Dahil si Pastor Bong, noong February 2023, when he had an encounter with the Holy Spirit, nagkaroon po siya ng vision in Acts na sinabi po doon that God added 3,000 people to the church. At yun po yung naging vision po ni Pastor Bong na ang church din po natin ay magkakaroon ng 3,000 people na mag-a-attend every weekly, na magpupuri sa Panginoon. Hindi po, it's not about numbers, but there's nothing like 3,000 people seeing them worshiping God. Walang ibang katulad yun. Walang katulad yun, kapatid. Nung makikita mo yung 3,000 people na yun na nagpupuri sa Lord. And so yun po yung naging vision po natin. And so, nagkaroon po ng challenge last night wherein, sabi po ng Lord, harvest is already here, but the laborers are few. So as a church, tayo po ay magtatrabaho.
Okay lang po ba? Okay lang po ba? So, sabihin mo sa katabi mo, part-time job mo to. Okay, part-time job mo to. Okay, tayo po ay magtatrabaho because God said, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. So, as a church, we're launching this, our Vision 3,000 Challenge. Ito pong challenge po na ito po, ewan ko po, sige po, i-distribute siguro po natin mga ushers. Lahat po sana tayo kumuha ng ganito, isa or pwedeng dalawa, per person. You know, get this. Baka hindi pa naiintindihan, okay lang. Kunin nyo na lang po. Ushers are gonna distribute this to every one of us. It's called the Vision 3,000 Challenge. Ano po ba to? Ano po ba to? Kung may makikita po kayo sa likod, yan, may names po dyan sa likod per month. January, February to December. Every month, okay, magsusulat po tayo sana ng pangalan po dito. Starting January, magsusulat po tayo ng pangalan po dito na talagang ipagpipray po natin yung tao na harvest po natin. Yung least people, yung lost people, the last people, na tinatawag po ni Lord sa hand. Isusulat po natin dyan at ipagpipray po natin. And we're gonna try and bring our all effort na madala po sila dito sa church. And grabe, very strategic po to. Grabe, wisdom po ito na binigay ni Lord. Kasi nga, tayo po as a church, ang weekly attendance po natin, okay, lahat po tayo, pag pinagsama-sama yung 3 services, meron po tayong 250 members every Sunday. So praise God for that. Nagsimula po tayo sa 10, naging 50, naging 100, 150, and praise God, at the end of this year, 250 po. Now, when we were computing, 250, alright, members, times 12. Okay? Kasi 12 po, may invite po natin. Isa lang po sa isang buwan na sana magtuloy-tuloy. Alam niyo po, ang total po nun ay 3,000. Kaya kung isipin natin yung Vision 3,000, ang hirap naman nun. Ano tayong ari-shot, kapatid? Kung yung laborers lang, aani. Kung yung laborers lang mag-reach out. Kung yung laborers lang mag-i-effort, kaya pala yun. At kung isipin natin, imposible naman mangyari yan. Every month, ang hirap nun. Actually, kung isa lang po, next year, madala po natin sa church na magtutuloy-tuloy. Yung 250, 500 agad. 500 po agad. Kahit isa lang po, may invite po natin. Sa buong taon, 500 po agad. But again, God is calling us for Vision 3,000. So this is my question to everyone. Sasamahan niyo ba kami? Sasamahan niyo ba ang church? Amen. Sige po, sama-sama po tayo, church. And can we all stand for a moment? Again, kapatid, pinakita na po ni Lord yung mga taong yan. Imposible wala po tayong 12 friends. Imposible wala po tayong 12 neighbors, 12 workmates, 12 clients, kung business people po tayo. And again, yung reason kung bakit may name po dyan is para sana mapag-pray po natin. It says in verse 38, therefore pray to the Lord of the harvest. We're gonna pray for them. So okay lang at this moment, can we just close our eyes? Can we close our eyes? Can we take this time to think of that person na alam mong kailangan niya sila? Can we just think of that person today? Sino ba yung least na yan? Sino ba yung lost na yan? Sino ba yung last na yan? Na dinala ni Lord sa buhay mo, kapatid. Para maidala natin sa Panginoon. Come on, think of that person. And can we pray for that person? Na i-prepare siya ni Lord para sa atin. Pag-pray natin, kapatid, na i-lead tayo ni Lord, bigyan tayo ng wisdom. Paano ko ba siya marireach out, Lord? Paano ko ba siya madadala sa iyo, Panginoon? Come on, let's just pray. This is our time with the Lord. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Come on, that's our cry today.
Jesus, be the Oh, Jesus. center. It's all about Reveal yourself, Lord. yes, it's all Holy Spirit, we need you. from my heart. Ipakilala mo, Panginoon, our Savior. Just be the center. Lead us, Lord, lead us. All about We want to share you. We want to share the good news. We want to share the gospel, oh Lord. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. yes, it's all about From my heart to the heavens, Jesus be the center. all about It's all about. it's all about Yes, it's all about. To the heavens, Jesus be the center. it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about It's all about you. all about From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's. Come on, we just heard voices today. from my heart. Come on, call out. Call out from your heart. Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. From my heart to the. We call out to you, Lord. Be the center. We reach out to you. We need you, Lord. From my heart to the heavens. Jesus be the center. All about. It's all about. It's all about Yes, it's all about. To the heavens. Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. Let me sing that line. Jesus. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Yes, that name. That's who we're sharing. That name above every name. He's the sweetest name of all. Name above every name. Hallelujah. Lord, we thank you for your word. That's our cry, Lord. May you be the center of this church. And in everything we do, it gives glory to you. Holy Spirit, we ask for your empowerment to each and every one of us. I believe that this is more than just a challenge. This is more than a movement, oh Lord. This is a wisdom that came from you. Ito po ay vision, Panginoon, na binigay niyo sa amin. 3,000 people. What is 3,000 compared to that 400,000 population dito sa Baguio, Panginoon? I believe it takes one person. It takes one to change a city. As long as we have you, Holy Spirit. We believe this by faith that it's going to happen not by might, nor by power, but by your Spirit. Fill us up, Lord, with your Spirit, with your presence. Samahan niyo po kami every day of our lives, Lord. In everything that we do, in our workplace, in our school, in our household, may your Holy Spirit be with us. Again, we thank you for your word. May this word be planted
in our hearts. May this heart, that the harvest is here, be planted, God, sa puso ng bawat isa. Thank you, Lord. At this moment, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. We're gonna give to the Lord. Last week, we had our one-time offering. And praise God, gumalaw po si Lord. Grabe po, giver po, generous po ang COG Baguio. So palakpakan po natin si Lord for that. Come on, palakpakan mo yung sarili mo. And right now, tayo ay hindi po mapapagod na magpasalamat sa Panginoon. Towards the end of the year, God has provided for us. Throughout the year, God has protected us. Praise God, wala po tayo sa hospital. Tayo po ay nandirito ngayon. And I think it's also a good opportunity for us to say thank you to the Lord. Towards the end of the year, sa lahat po ng ginawa po niya, if we're gonna look back, ito pong pagbibigay po natin ay onting pasasalamat lang sa Panginoon. A small act of thanksgiving to the Lord for all He has done. So if you're ready, can we just raise up our hands? And everyone in the room, let's just raise up our hands and let's just receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord turn His face towards you. May the Lord be gracious to you. May the Lord make His face shine on each and every one of you, and may His countenance be upon you. May the Lord give you peace, peace which transcends all understanding, peace that will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Let me just declare this to everyone, that we will love the Lord our God with all our heart, all our soul, all our mind, and with all our strength. And that we will love our neighbors as we love ourselves. And surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. With long life, you're going to satisfy us and show us your salvation. God, as we give today, may you open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that we will not have enough room to receive it. A good measure, pressed down, shaken together, and running over blessings from you alone. We receive this today as we continue to declare it. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.